Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking i-share ngayon ay makikita sa 2 Samuel chapter 8 verses 1 to 3. Ito po ay para kay Brother Boyet. Ito po ang nakasulat. Kinalauna natalo at nasakop ni David ang mga Pilisteo. Inagaw niya mula sa kanilang mitig ama. Natalo rin ni David ang mga Moabita. Nakahanay na pinahiga niya ang mga ito sa lupa at sinukat niya ang mga ito sa pamagitan ng isang lubid. Ang mga nagpabilang sa sukat na dalawang lubid ay pinapatay at ang nagpabilang naman sa sukat ng pangatlong lubid ay hinayaang mabuhay. Ang mga Moabitang hinayaang mabuhay ay nagpasakop kay David at nagbayad sa kanya ng buhay. Nagipaglaban din si David kay Haring Hadadezer ng Zuba, anak ni Rehob. Habang papunta si Hadadezer sa lupain malapit sa ilog ng Euphrates para bawiin ito. Yun lang po, maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po mag-share dito po sa 2 Samuel chapter 8 verse 4 to 5. At kinuha ni David sa kanyang 1,700 na pangangabayo at 20,000 na naglakad at pinilayan ni David ang lahat ng mga kabayo ng mga karo. Ngunit sa mga yaon ay nagtaan ng 100 karo. At nang sumaklulo ang mga taga-Syria sa Damasco kay Hadadezer na hari sa Sobra, ay sinaktan ni David sa mga taga-Syria ang 22,000 tao. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, 2 Samuel chapter 8 verse 6 to 7. Nasakop din niya ang lugar na ito, kaya nagtayo siya ng mga himpilan sa Aram, malapit sa Damasco, at pinagbuwis niya ang mga taga roon sa tulong ni Yahweh. Si David ay nagtatagumpay saan man siya magpunta. Ang mga pangananggang ginto ni Hadadezer na dala ng kanyang mga alipin ay sinamsam ni David at dinala sa Jerusalem. Amen. Samuel chapter 8 verse 8 to 9. At sa Beta at sa Berotay ng mga bayan ni Hadadezer ay kumuha ang haring si David ng lubhang maraming tanso. Nang mabalitaan ito ay nahari sa Hamat na sinakta ni David ang buong hukbo ni Hadadezer. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa 2 Samuel chapter 8 verses 10 to 12. Ito po ang nakasulat. Kaya pinapunta niya ang anak niyang si Huram kay Haring David para kamustahin at batiin sa pagkakapanalo niya kay Hadadezer. Noon pa man ay nagkalaban na sina To at Hadadezer. Nagdala si Joram ng mga regalong gawa sa pilak, ginto at tanso. Inhandog ito ni Haring David sa Panginoon gaya ng ginawa niya sa mga pilak at ginto na nasamsam niya mula lahat ng bansang tinalo niya. Ang Edom, Moab, Ammon, Filistia at Amalek. Inihandog niya ang mga nasamsam nila mula kay Haring Hadadezer ng Zuba na anak ni Rehob. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ay makikita sa 2 Samuel chapter 8 verses 13 to 15. Ito po ang sinasabi. Naging tanong pa si David nang mapatay niya ang 18,000 Edomita sa lambak na tinatawag na Asin. Naglagay siya ng mga kampo sa buong Edom at sinakop niya ang mga Edomita. Pinagtagumpay ng Panginoon si David sa bawat labanang pinupuntahan niya. Naghari si David sa buong Israel. Ginawa niya ang matuwid at tama para sa lahat ng mamayan niya. Yun lang po. Maraming salamat. Pagkain Panginoon. God bless. Ano naman po sa day 5, ang aking babasahin na matatagpuan sa 2 Samuel chapter 8 verses 16 to 18. 16, ginawa niyang pinuno ng hukbo si Joab, anak ni Seruas. Si Jehoshaphat naman na anak ni Alihud, ang kalihim ng pamahalaan. Si Sadok namang anak ni Ahitub
at si Ahimelech na anak ni Abiatar ang mga pari. Ang tagapagtala at nag-iingat ng lahat ng kasulatan ay si Seraya. Si Benayas na anak ni Joiada ang pinamahala niya sa mga bantay na Kereteo at Peleteo. Ang mga lalaking anak ni David ay nagsilbi rin mga pari. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang mga salita. Precious, Korea, Tingkilag, Amen.